Breaking news mga kababayan. Ako po, Tito Soto, hindi makapaniwala. Sobrang tulala dito sa deklarasyon ni VP Sara Duterte. Marami pong mga dilawan, bangagista, mga tangalista ang nagpoprotesta. Lalo na po itong si Tinyo na napakaaga daw ay nagpasabog na ng kandidatura si Sara. Ang higit daw na mahalaga dito, harapin niya ang kanyang kaso na impeachment. Pati itong pandaraya daw sa pera ng bayan. Halaka mga kababayan ko. Panoorin po natin, bakit ba aligaga itong si SP Tito Soto na kinasuhan po ng indirect contempt? Yari mga kababayan. Nagkahetot-hetot na sila na tila takot na mga kababayan. Hindi na sila makatulog sa kanilang pagpapahinga, pati break time. Nanginginig habang nagkakape si SP Tito Soto kasama ni Dilima at Hontiveros. Nanginginig habang nagkakape. Halaka. Grabe ito mga kababayan. Talagang ang daming nayanig. Lumindol sa Kongreso, pati Senado, dito sa bagyong pasabog ni Sara Duterte. Panoorin po natin mga kababayan. Nako po, yari na. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong pahayag ni Congressman Antonio Tinyo ng ACT Teachers Party List. Sabi niya, namumuliti ka lang si VP Sara, 2026 pa lang. Nag-announce na ng kanyang candidacy. Bakit? Sabi ni Congressman Tinyo, gusto niyang sindakin ang mga kongresista na ngayon ay nakatakdang talakayin ang impeachment cases laban sa kanya. O, kita nyo mga kababayan ko. Nako po, yari na. Nagkahetot-hetot na sila mga kababayan ko. O ito, tignan nyo po ito mga kababayan. Meron akong ipapakita sa inyo. Itong sinasabi nila Tinyo. Nako po, ito. Kita nyo po mga kababayan, no? Si Tinyo, may pasabog. Tinyo, ikinabahala ang deklarasyon dito sa pagtakbo ni Inday Sara. Ang sinabi niya dito mga kababayan, 2026 pa lang, nag-anunsyo na siyang tatakbong presidente. So, pinapakita na wala siyang inatupag kundi pamumulitika. Sabi ni Tinyo, na isang dilawan. Huwag nang magpabudol ang taong bayan. Nako po, pinaparinggan si BBM dito. Huwag daw magpabudol. O, tignan nyo po mga komento, mga kababayan ko ha. Anong sinasabi ng mga komento? Ito po, mga kababayan, nako. Yes, ibalik ang tukhang, ubusin na ang adik para sa payapang mamamayan. Kabahan na mga buhaya. Duterte pa rin kami. Halaka, mga kababayan ko. Yari na. Nagkahetot-hetot na ang kalaban ni Sara dito. Talagang aligaga habang nagkakape sa break time nila. Mga kababayan ko, ito po. Siya mismo ang nagsabi niya na sindakin ang mga kongresista. And I agree. Ito pong pag-announce ni VP Sara sa kanyang candidacy as early as now, medyo maaga pa nga eh. Nasindak nga It's sila. a wise move. Nako Brilliant. po. Brilliant nga Itong ito. si Risa Hontiveros, last year pa yan, sinasabi niya na available siya na tatakbong presidente. Nako po. Paulit-ulit. Grabe. Lately, inulit na naman niya. And then, walang impact. As in, sabi nga ni Professor Malutikia, it's too early to announce. Usually daw, ang mga announcement na ganyan, pwede na December of 2026.
Nako, mga kababayan ko. Ngayon po mga kababayan, ano rin ba ang sinasabi ni De Lima? Nako, mga kababayan, nagkahetot-hetot din si De Lima dito. Dito sa ginawa ni Inday Sara. O, tignan nyo po mga kababayan ha. Ito po ang pasabog ni ano po, ito, tignan nyo ha, may papakita ko sa inyo ha. Itong si De Lima paiyak dito. Grabe talaga. Grabe oh, tingnan nyo ha, may sinabi ito, sabi ni De Lima oh, mga kababayan oh. Tignan nyo po ang pasabog ni De Lima, babasahin po natin. Karapatan naman, ito, tignan nyo po mga kababayan ha, karapatan naman niyang magdeklara. Basahin po na natin itong The Wonders Philippines mga kababayan. Ako rin po ito. Kung gusto nyo kong i-follow sa The Wonders sa Philippines, i-follow nyo ako para mag-comment kay Doneto po, ang ating ginawang editorial. Nagbigay ng pahayag si Rep. Laila de Lima kaugnay sa napakaagang deklarasyon. Ito po, ulitin natin, nagbigay ng pahayag si Rep. Laila de Lima kaugnay sa napakaagang deklarasyon ng pagtakbo sa 2028. Iginiit na bagamat karapatan ng sinumang opisyal ang magpahayag ng intensyon, may kaakibat din itong pananagutan sa publiko. Sa isang demokrasya, pantay ang dalawang prinsipyong ito, ang karapatang tumakbo at ang karapatan ng taong bayan na maningil ng paliwanag. Kapag may mga aligasyon o isyong kinakaharap ang isang leader, inaasahan ng publiko ang malinaw at direktang pagtugon bago sumabak sa mas mataas na ambisyon. Higit sa politika, ako na ito. Ang usapin ay tungkol sa pananagutan at tiwala. Sa huli, ang pagpapasya ay nasa kamay pa rin ng taong bayan na patuloy na nagmamasid, nagsusuri at naghihintay ng konkretong sagot at malinaw na direksyon. So ito pong sinabi ni De Lima, karapatan naman niyang magdeklara kahit maaga pa. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipinos na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa, mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Rep. Laila de Lima, halaka mga kababayan ko. Tila ngayon pa lang ay nagiiyak na si De Lima. Ang tawag na mga taga-suporta ni BP De Lima, halaka. Mga kababayan ko, matindi po ito. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin ito. Ito po ang si SP Soto, yari, nag-iyak na. Ito po. Pwede nang i-announce. Kung front runner ka daw, usually, si VP Sara, front runner, usually, ang front runner last to declare his pagtakbo na presidente. Ganon daw. But VP Sara is very strategic. Timing. Bakit timing? Kasi nga, yung dalawa o tatlo pala, tatlong impeachment complaint, ngayon na, tatalakayin na sa Committee on Justice na i-repair na. Binabakbakan na kasi itong si Sara eh. Di ba karaniwan General Macanas yung mga ganitong front runner ay sa huli na nagpapasabog ng kanilang declaration. Pero iba si Sara. Tama sinabi mo kasi mautak nga ito. Kasi sisindakin niya itong mga congressman na sila De Lima na gustong isulong ang impeachment. Halaka. Anong sinasabi ng komento? Nako, eto na. Yari na sila. Happy ako. Go, 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 Inday. Ito ang pag-asa ng Pilipinas. Politics is a game of chess. You attack when idiots are trying their best to do nothing and idiots feel they have the upper hand. So, idiots are scared. Why? May pera kasi talaga. Halaka, mga kababayan. Dapat lang po sir kasi sobra naman yung mga kalaban niya below the belt ng paninira sa kanya at sa pamilyang Duterte. GP. Halaka. Tapang versus pera sa korupsyon ang labanan sa Kamara.
umamin po dito si ano mga kababayan, si Trillanes na kaya kinasuhan ito ng plunder para mapigilan ito sa pagtakbo sa presidente. Ito po si Trillanes mga kababayan, may ipapakita ako sa inyo. Asan na ba yung sabi ni Trillanes dito? O, panoorin natin mga kababayan ha. Naku, yari na mga kababayan. Ito si Trillanes, sabi niya mga kababayan ko. Ito po si Trillanes. Panoorin niyo po ito. Ito ang sabi ni Trillanes mga kababayan. Ito, kita niyo po. Trillanes, aminadong sinampahan ng kaso si BP Sara upang mapigilan sa pagkapangulo. Kita niyo? Mga kababayan, halatado, bistado ang mga oligako ng mga kupal na gustong pabagsakin si Sara Duterte. O mga kababayan, ituloy pa natin itong pasabog na ito ni General Macanas. Tito Soto, nanginginig. So, ano ang epekto ng kanyang formal announcement na ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang presidente sa 2028? Ano ang epekto ng deklarasyon na yon sa mga kongresista na boboto kung iaakyat ba sa Senado ang kanyang impeachment? Ayan mga kababayan ko. Aligaga ang mga kakampi ni Tito Soto dito. Mukhang nagmumurag-murag uy na mga kababayan. Mukhang hindi na makapagkape sa sobrang takot kay Sara. Talagang perfect timing itong ginawa ni Sara. Parang chess master ito sa labanan ng mga magagaling maglaro ng chess. Politics is a chess game. When idiots is idiots, idiots are they. Mga kababayan ko. Yari si Tito Soto, mga kakampi niya, aligaga na. Ito na mismo, kongresista na mismo, Tinyo ang nagsabi, namomolitika lang yan, gusto niyang sindakin ang mga kongresista na boboto para maayakyat sa Senado ang kanya. And truly, it's a brilliant move talaga. Mag-iisip ng marami ang mga kakampi ni Martin Romualdez ngayon. O, di ba? Si Martin Romualdez, matagal hindi nagpakita. Nung nagpakita siya, wow! Ang payat, slim na slim, pinagkaguluhan sa Kongreso, sa plenary. Ano yung timing niya? Yun yung araw na ang impeachment complaint, dalawa pa noon, formal ng inirefer o trinandsmit ng House Secretary General sa Office of the Speaker. Nagpakita si Romualdez, sabi niya, ito na, lalaban kami, tatanggalin namin yung BP Sara na yan para hindi makakandidato sa 2028. May plano pa si Martin Romualdez, hindi pa nawawala. So ano ngayon? O, kita nyo mga kababayan, may plano palang tumakbo ito, sabi ng mga political observer. O, ito mga kababayan, na drop lang ito ha. Gumawa tayo ng mga kakampi niya sa, ito ay kunwari lang ito, super Pilipinas po mga kababayan. Ito po ang kanyang katim. Magugulat kayo mga kababayan kung sino ang mga ito. Ito po. Ang Super Pilipinas. Nasaan na yung ano natin? Ito po mga kababayan ha. I-check nga natin kung sino itong mga Super Pilipinas na ito. Halaka. Ito po mga kababayan, nag-survey po tayo ng Super Pilipinas eh. Nasaan na ba yung Super Pilipinas ni Martin Romualdez dito? Mga kababayan ko, i-check lang natin ha. O, ito yung Super Pink Lawan ha, mga kababayan na ito. Ito yung Super Pink Lawan. Kung sakali magtatambal itong dalawang Super Pink Lawan na ito, si Hontiveros ay President at itong si Kiko, Vice President.
Super pink lawan ang tawag sa kanila. So dito naman mga kababayan sa kabila, yung Super Pilipinas, ito mga kababayan ko. Ito ay drop lang ito ha, drops lang po ito na ang makakatandem si Abante. Di ba sila-sila lang naman yung mga magkakakampi diyan? Ayan no, pero ang daming mga komento, ang daming tawang-tawa. Tignan nyo po yung mga comment ha. Ito, magbabasa po tayo. Grabe yung mga comment. Ito po mga kababayan na, magbasa po tayo ng editorial lang. Ito po. Super Pilipinas, ito ay isang survey lang, hindi ito opisyal. Kung sila ay magtatambal sa 2028, sila ba ay iboboto ninyo? Ano ang pulso ng bayan? Ang konsepto ng Super Pilipinas ay may temang allergic sa korupsyon. Ay sumasalamin sa hangarin ng maraming Pilipino para sa isang malinis, tapat at makabayang pamahalaan, isang vision na nakatuon sa integridad, pananagutan at tunay na serbisyo publiko. Kaugnay nito, ang mga lumulutang na pangalan o posibleng tambalan ay bahagi lamang ng usap-usapan sa larangan ng politika. Wala pa itong opisyal na deklarasyon ng kandidatura. Ang inilalahad nito ay isang survey o panukat ng opinyon ng publiko. Kung sakaling sila ay magtambal, sila ay boboto ng taong bayan. Layunin nitong alamin ang pulso ng mamamayan at hikayatin ang mas malalim na talakayan tungkol sa plataporma, prinsipyo at direksyon ng bansa. Ito ay bahagi lamang ng malawakang diskurso sa usaping politikal at hindi isang opisyal na anunsyo. Ayan, hindi opisyal na anunsyo ito mga kababayan. Ayan no. Kitaan nyo po, Super Pilipinas, President, for President 2028, Benny Abante, Vice President. Ayan po mga kababayan ako po. Nanggigil ang mga tao dito. Tignan nyo ha. Okay, riding in tandem. Sino kaya mauna? Magandin para masaya ang halalan. Sabi ng Mario Labas Lumar, yan panalo sa, naku po, pinakamalakas sa tandem. Victoria Balboa, wow, what a thick face. Lubog ang Pilipinas pag ito namuno. Halaka mga kababayan, grabe mga komento. Try nyo why not para may nonsense na candidate sa 2028, sabi ni Michael Sartin. Hayres De Angelo, Hopia, Mani Popcorn. Yan po mga pasabog dito mga kababayan. Talaga nga, ang daming natatawa. Tignan nyo po, 700 plus ang comment, 20 shares po ito. So ngayon mga kababayan, ito po ang pasabog po dito. Ito po. Ito na. Ituloy pa natin ito. Ang mga kongresista. Kung ikaw, isa ka doon sa Kamara na magdi-decide kung... Kasi, Committee on Justice siguradong papasa yan. Madaling papasa. Huwag na nating i-debate yan. Dito ngayon sa plenary. 1/3, mga 100 plus. I don't know how many plus. Sabihin mo 110, 115, mga gano'n. Bago itong formal announcement ni VP Sara sa kanyang presidential bid, nagsasabi na ang mga kongresista na alanganin sila sa numbers, yung 1/3. Mga naunang nagsabi, Congressman Abante, malamig ang suporta ng impeachment ni VP Sara sa mga administration congressmen. Sabi. O ayan mga kababayan, si Abante nga, takot na takot kay Sara eh. Pati nga itong yung isa si Luistro na mahihirapan may aakyat o isulong itong impeachment. Lalo ngayon na nagdeklara na ng digmaan itong si Sara. Sampalan na ng mukha ito. Durog kung durog. Ayan, madudurog ang kongreso ngayon mga kababayan. Anong masasabi ng mga komento dito? Grabe mga komento oh. Mauna-unta mabalik si Duterte, bisag kinsa sa mga Duterte, may balik na pud ang adik sa amo, nagsunog pagud ang balay. Sabi ni Handel 091. O ayan, tuta ko to, pwede ka nang tumakbo. BP sa 2028, kung gusto mo naman palagi short ang pagpwesto mo, oportunista ka talaga. Nako, yari. Matalinong hakbang yan. Sabi ni Lutong Gulaman, pagka inalay lakay. Hahahahapi ako kay Inday.
politics. O, tignan nyo, tapang versus pera sa korupsyon, halaka. Mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? I-comment na ang inyong reaction, mga kababayan. Ito si The Wonders Philippines, Tito Soto, nabulaga, natulala, halaka, mga kababayan ko. So, anong masasabi nyo? For transparency, for a better democracy. Mabuhay po, mga kababayan. Shout out sa inyong lahat. Okay po, salamat sa inyong suporta. Malapit na po tayong mag 300,000 subscribers. Wish natin until the end of the year ay ma-reach po natin ang 400,000 subscribers, mga kababayan. Sa FB, meron po tayong kalahating milyon na followers. So, salamat po sa inyo kung gusto nyo kong i-follow. Sa FB, The Wonders Philippines, ang pinakamalupit, pinakagwapo, at pinakamalupit na reaction sa YouTube at social media sa lahat ng platform. Kagaya niya ni General Macanas, yan ang pinakamalupit. Idol na idol natin yan at suportahan natin, mga kababayan, kasi dito tayo pumupulot ng mga balitang masustansya. Okay po, salamat sa inyong lahat.